for today's vlog, pupunta nga pala tayo ngayon sa Bulungan. Alam nyo ba yun, guys? At syempre, kung taga Paranaque ka, alam mo yun. Hindi ko ba alam kung bakit Bulungan tinawag sa kanya, pero ang ingay nila dun. Anyways, i-flex ko nga pala yung helmet ko na nabili ko sa TikTok for only 1,187 pesos. At kung gusto nyo rin, ilagay ko na lang yung link sa comment section. HNJ nga pala yung tatak niyan, modular helmet. Nainggit nga sila, sabi niya gusto niya rin. Wala na akong pera. Ilang araw na rin kasi naulan kaya hindi kami nakakapagtinda. Andito na nga pala tayo sa Palanyag. Wala akong kamalay-malay, ang bilis ng oras. At dito nga pala yung sekretong lagusan namin nila pagpapunta kami ng Bulungan. Nga pala, hindi ko pa pala nababanggit kung saan tong Bulungan na to. Dito nga pala yan, guys, malapit sa bagong palengke ng Paranaque. At finally, nakalabas na kami sa Lagusan. Bali, paglabas nga namin ng Lagusan is expressway na siya, guys. At nandito na nga kami bandang papasok sa Bulungan, kung saan maraming namimili ng seafoods. Meron din naman dito nagtitinda ng baboy, manok at baka. Syempre may mga gulay at may mga prutas din. Dito nga pala kami nagpa-parking ni Love. Dito namin iniiwan yung motor niya. Tapos nagbabayad lang kami ng 10 piso. At bandang dulo pa nga doon nakatira ang kanyang tita, kapatid ng papa niya. Ang ganda talaga ng langit ng mga gantong oras. 6:30 nga pala yan ng umaga. At makikiiwan nga muna kami ng helmet dito kay ate. Bali matagal-tagal na rin kami nagiiwan ng helmet kay ate, pero hanggang ngayon di ko pa rin alam pangalan niya. Siguro almost 1 month na. O pak, ayan o, morning chismisan. At sa mga oras na to, papunta na kami sa pwesto nila kuya para kunin yung mga pinakyaw niyang isda at ibenta namin dito sa Olivares compound. Bali, ang setup pala namin guys is 8 PM ang pasok ni kuya dito sa Bulungan. Tapos mga bandang madaling araw, siya na rin namamakyaw ng pangtinda namin. At pagpatak ng 5 AM, kami na nakuha ng paninda sa kanya. O diba, less hassle. Anyway, habang naglalakad ako dito, may nakita kong natutulog. Munti ko na nga siya maapakan Naku, sorry kuya. At sa bandang gawi dito, makikita mo na ang live tilapia at live hito. Minsan namamakyaw yung kuya ni Love ng live tilapia, kaso mahal. Syempre pag mahal ang puhunan, mahal din ang bentahan. Pero sa tagal na natitinda ng kuya ni Love, mapamahal mapamura ang pakyaw niya. Nakafix lang talaga sa 150 or 200 yung price niya. Kaya nga nagugulat yung iba naming customer kasi alam nila yung presyo sa Bulungan. Alam din nila kung panahon ng tagmahal. Sabi nga ni Love, naku, nagsimula na ang mahal ng pagbebenta. At tuloy-tuloy na daw yan hanggang December. Naku, nai-stress nga ako Anyways, ito na nga pala ngayon ang Bulungan. Malaki ang difference sa ngayon kaysa noon. Pero sa tingin ko, mas dumami yung basura tsaka kanal. Tsaka sabi nila dito, konting ulan lang bumabaha na. Tsaka ang Bulungan guys, mas malaki noon kaysa ngayon. Basta sobrang laki ng pagbabago niya. Anyways, pagpasok mo pa lang dito sa entrance guys, makikita mo na yung mga isdang maliliit. Sa mga oras na yan guys, nagyayelo na sila ng mga isda nila at nagliligpit na rin sila. At dito sa bandang kabila naman guys, may mga bangus dagupan. Yan Kung titingnan mo, ang mura. Pero mahal yan guys. Naku, tingnan nyo yung price ng galunggong guys, 180 per kilo. Diba? Noon, hindi pinapansin yan. Ngayon, parang gold na yung price niya. Partida, bagsakan pa ng isda to Hindi sa sinisiraan ko guys. Sobrang namamahalan lang talaga ako. Pero kahit mahal yung benta nila guys, hindi nawawala ng mamimili. Sobrang siksikan pa rin dito kahit ganyan kamamahal yung mga isda. Siya nga pala guys, karamihan ng namimili dito is mga naglalako. O diba guys, mahal na nga ang bentahan dito, tapos pag nilako mo, doble pa ang presyo. Kaya ang daming umaaray ngayon guys kahit nga daw ang manok 250 per kilo na, Diyos ko. Anyway, habang naglalakad ako dito, may nakita akong kinakatay na tuna. Ang laki niya, grabe. At nandito na nga pala kami sa pwesto nila kuya. Sabi ko sa katrabaho niya, mag-hi ka, nagbablog ako. At yan nga pala yung pinamili ni Kuya King, bangus tsaka tilapia. Pak, todo check pa sila kung quality talaga. At yan nga pala ang maganda pamangkin nila Marlon, si Isen at si Ate Milen. At pagdating nga namin dito, inasikaso agad kami ni kuya para makaalis na kami agad. Nilagyan niya ng yelo yung bangus para syempre matigas pa rin siya pag uwi namin. At dito nga sa bandang kaliwa ko, may nakita kong tahong ang lalaki. Sabi ko nga kay kuya, sana kumuha rin siya. Sabi niya next time na lang daw. Yung kuya nga pala ni Marlon, tindero siya ng tita nila. Wala lang, share ko lang, bakit ba? At sa mga oras na to guys, pauwi na pala kami sa bahay.
Tinawag ako ni kuya kasi bibigyan niya daw kami panggas. Sabi ko wag na. Kasi 50 na lang daw yung pera niya. At sa gawi dito guys, may nakita na naman kaming yellow pin. Grabe, ang lalaki talaga nila. Sarap niyan sinigang guys. Dati halos hindi ako marunong tumingin ng isda. Makakita lang ako ng ganyan. Sasabihin ko ang laki ng shark. Simula na pang asawa ko si Love, doon ako natuto maglinis ng isda. Tsaka kumilala ng isda. Halos ayaw ko na nga magkarne. 2 days, 3 days pa lang ako hindi makakain ng isda. Namimiss ko na agad. Tignan yung mga price ng hipon guys, tsaka pusit. Grabe, ang mahal talaga. Paano pa kaya pag binenta mo yan, 'di ba? Magiging 350 or 300. Pero kung pupunta kayo dito guys at bibili kayo ng ulam, kapalan nyo na yung mukha nyo, syempre. Tumawad kayo hanggang saan nyo makayang tumawad. Anyways, karamihan dito sa kapitbahay namin is umu-order ng isda. Kahit anong isda, mapahipon, mapapusit, ganun. Pero pag umu-order sila, syempre papatungan na rin namin yun kahit mga 30 pesos. O ayan guys, sabi ko sa inyo, may nagtitinda rin dito ng gulay tsaka prutas eh. At nandito na nga kami sa pinagparkingan namin. Inantay ko na lang sila na dalihin niya dito banda sa amin si Bitoy. Bitoy yung motor namin, pangalan niya Bitoy. At may isang tropa nga na nakakilala kay Love, galing siya ng probinsya, may utang pa si Love. Sinisingil niya. Nagulat nga si Love kasi matagal silang hindi nagkita. Kaya siya natatawa dyan kasi hindi niya na maalala kung ano yung inutang niya. Sabi ng tropa niya, hindi mo natanda, buti ako tanda ko pa. Tinatanong ni Love kung ano nga pala yung nakuha niya dito kay tropa. Habang nag-uusap sila, nagbayad na nga pala ako ng parking kay ate. Diyos ko, umalis kami, nagkikwentuhan sila, dumating kami, nagkikwentuhan pa rin sila. More chismisan. O diba, baka abutin pa sila ng hapon dyan. By the way, ganito nga pala ang setup namin pag pauwi na kami. Bali, hawak ko yung timba sa likod nila. At itong tilapia is naka-plastic na may konting tubig. Nandito na nga pala kami bandang SM Sukat. Kinakausap ko nga pala dyan si Love kung magkano bigayan namin. Sabi niya, ganun pa rin naman. At nakita ko rin sale dito sa SM. Sabi ko, nandidemonyo na naman to si SM. Wala pa akong ganyan ang setup namin guys. Araw-araw yan. Mahirap pero kailangan lumaban sa buhay araw-araw. Para hindi ka magutom. Takot kasi akong pumayat eh. Charis. At nandito na nga pala kami sa Olivares compound kung saan maraming chismosa. Oy, sorry na. Baka ma-issue tayo nito. At may tuwang-tuwa na naman na tuta. Kasi pag naglilinis ako ng isda, nakaabang na siya sa mga hasang. Anyways, nilabas na nga nila bang aking ititinda. Which is ang tilapia, ang pambansang ulam ng mga taga Olivares. At syempre, hindi mawawala dyan ang kapartner niyang bangus. At ibo-boneless na natin yan nang maiulam na. Karamihan nga pala sa mga kapitbahay namin na bumibili sa amin ay boneless. Swerte nga nila guys, walang bayad yung boneless sa amin. Ako sa bulungan, ang bayad niyan 20 pesos isa pag binoneless mo. At ito na nga si Manay, nagyayaw-yaw dahil may tain na naman sa harapan ng bahay nila. Diyos ko. Itali nyo nga yung mga aso nyo te, nang walang napiperwisyo. Ako nagsawa na lang ako magniyaw-yaw araw-araw. Araw-araw din ako nangungonsume dahil may natai sa harapan ng bahay namin. At iniwan ko nga muna pala si Love dun sa tinda ko dahil ako'y magpaplansya ng kanyang uniform. Papasok din kasi sa mga oras na yan, naghahanda na ako para iplansya yung uniform nila. Kasi 7 o'clock talaga yung pasok niya. Madalas tuloy siya namumura ni Kulas dahil 8 na siya nakakapasok kasi tinutulungan niya ako mag-set up ng paninda ko. Naawa na nga ako sa kanya kasi hindi siya nawawala ng resibo araw-araw. Magbe-Bermans na rin kasi te. Sabi niya double cycle daw nalabas. Hindi ko naman alam yung sinasabi niya. Naawa ako sa kanya kasi gabi na siya nauwi. Tapos tutulungan niya pa ako sa umaga. Maaga kami gigising. Minsan nga naisip ko pag gumanda-ganda yung kita ko, dalhin ko siya sa gusto niyang puntahan sa Sanggipsalan. Kasi di niya pa raw nararanasan yun. Sorry my love, sa ngayon di pa kita kayang dalhin doon. Pero promise ko sa'yo, dadalhin kita doon soon. At iabot ko na rin pala to kay Love kasi may nabili na. Hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanood.